Itinuturing ng prosekusyon na susi ang testimonya ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte para madiin ito sa ika-4 na Article of Impeachment na naglalaman ng grave threat laban sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Si Earl Tobias sa detalye live mula sa Senado. Earl? Sofia, kung magka-qualify nga sa Senate Impeachment Court na maging unang hostile witness ng prosekusyon si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, sabi ng prosekusyon, pwede nilang ma-question si Lopez kung sakasakali gamit ang leading questions. Sofia, kalimitang ino-object o inaangalan ang pagtatanong ng leading questions. Binabawal yan dahil ang witness na yan is your own witness. So, merong parang assumption, no, na lahat ng sasabihin yan, pabor sa'yo. Bawal yan on direct, no? Kasi parang tinuturuan mo yung witness mo. Pero nilinaw ng prosekusyon na iba ang rules pagdating sa usapan kapag hostile witness na ang nasa witness stand. Dahil ang leading, these are answerable by yes or no, as if ang nag-supply na ng sagot ay yung mismong abogado. Pinatay mo ba itong taong to? Yes or no. Pero pag you're conducting cross-examination, pwede yan dahil wala namang assumption na lahat ng sasagutin ng testigo ay pabor sa'yo. Ang magiging testimonya ni Lopez, kritikal para maidiin pa ang alegasyong grave threats laban sa Vice Presidente. Ang depensa ginamit na rin ang ilang video statements ni Lopez mula sa online press conference kung saan din binitawan ng Vice Presidente ang umano'y pagbabanta niya laban sa buhay ng Pangulo. Pinuna naman ng prosekusyon ang pagdideny ng defense camp na may ginawang pagbabanta ang Vice Presidente. Dalawang bagay yung kailangan pagpilian ng pangalawang Pangulo. Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya a Vice President that lies. Hindi ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a Vice President that contracts a killer. Hindi rin lumusot sa prosekusyon ng pagpuna ng depensa sa typographical errors sa ilang dokumento para subukan anilang baliin ang testimonya ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na may grave threats talagang nagawa ang Vice Presidente. Was the threat diminished by these questions relating to typo errors? Ang malinaw ho from the last 2 weeks ay mayroon pong pangalawang Pangulo na nagbabanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Sofia, ngayon na nagdesisyon ang prosecution panel na magsagawa pa ng redirect o kine-question nila ulit itong kanilang NBI witness na si Attorney Jeremy Lotok matapos ang ginawang cross-examination ng depensa kanina lang. Kanina kinumpirma rin ng prosecution panel na hindi nila sigurado kung maisasalang ba nila si Attorney Zulaika Lopez ngayong araw dahil sa ngayon nga ay patuloy pa rin itong pagdinig at nagsigawa ng redirect ang prosecution. Abangan natin ang ilang updates mamaya-maya. Balik muna sa inyo. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.